Nandyan yung ID nila, government issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Managin ko sa mga kaibigan natin ha. Ako galing din po sa NBI nung panahon ni Mayor Lim eh. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Pero this is useless. Not to front, not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Atty. Topacio. It's actually a litigator's dream to cross-examine somebody like Madriaga na napakasinungaling. Kasi alam mong kahit anong isagot niya, mahuhuli mo siya. So, yeah. I mean, may balita last week, Attorney Guanzon, I'm not sure if you caught it, na nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may lumabas na may death threat daw kay Madriaga sa loob ng kulungan. Oo. Meron ding report na inaalok daw siya ng 1 billion not to testify. Kung Mike Defensor, meron hong hit back dito sa NBI, matapos nga mga ka-update na ipatawag o ipasamon ng NBI si Kong Mike at si Atty. Perdi Topacio. Iimbestigahan daw ho kasi ng NBI ang pagkakadawit ng 18 ex-Marines na nakitang nagbabantay kay Kong Mike Defensor sa kanyang opisina. Alam naman na ho natin mga ka-update na itong administrasyon ni Marcos Jr., mas uunahin pa hong imbestigahan niya mga 18 ex-Marines at balikta rin kesa ho saan sa flood control at sa mga taong mga malalaking sindikato dyan sa gobyerno. Isa pa mga ka-update imbis na pagtuunan din ng pansin itong ang billion, trillion na tinatalakay dyan sa gobyerno mga ka-update na di umanong dinideliver na itong mga 18 ex-Marines na alam naman natin mga ka-update na mismong sila pinatutuhanan. Gayon din itong si Kong Saldico na itong ang pagdideliver ng 805 billion mga ka-update sa presidente sa pinsan ho niyang alam nyo na magnanakaw. Meron ho ba silang ginagawa? Meron ho bang iniimbestigahan? Yang mababang kupulungan, yang Senado? Tanong ko lang yan mga kabdate. Wala ho. Sino ho yung iniipit nila ngayon? Dahil nga mga kabdate, itong si BP Sara, yan ho yung pinakamalaking hadlang o yung pinakamalaking tinik sa lalamunan o sa administrasyon o sindikato ng, alam nyo na, Marcos administration. Kaya mga kabdita, ito nga hong pagpapahayag ni Kong Mike Defensor, ni Atty. Perdi Topacio, hindi lang ho pagpapaliwanag, kundi nagwala, sumabugo sila, nag-iinit ho sila dyan sa NBI. Bakit mga kapatid? Kasi nga, imbis na imbestigahan yung mga pinangalanan ng 18 ex-Brave Marines, bakit tila sila pa ho yung iniipit, sila pa ho yung ginigipit? Bakit kami? Bakit ang mga ex-Marines? Yan ho yung malaking katanungan ni Kong Mike at ni Atty. Perdi Topacio. Bakit hindi nga naman imbestigahan ng NBI ang mga totoong banta sa seguridad ng mga krimen sa labas? Bakit hindi imbestigahan yung mga totoong dawit daan sa bilyong-bilyong nawawala na pondo ng bayan? Bakit ho itong mga 18 ex-Marines yung kanilang ginikipit? Bakit sila ho ang pinag-iinitan? Kasi nga mga kabdit, madaling dahilan lang ho yan. Pati yung NBI, yung bagong NBI director mga kapatid na si, ano pangalan niya? Melvin. Alam naman natin, gagawa ng paraan yan kasi nga nakakatanggap din ho ng maleta. Kaya itong 2028 presidential election mga kapatid, yan na lamang ho yung pinakahihintay natin. Maupo, mailuklok si BP Sara bilang presidente ng ating bansa. Yan din ho ang ating pag-uusapan kasama itong si Atty. Sal Jr., anak ko ni Sal Panelo yan mga kapatid. Isa rin ho natin kinabibiliban kasi legal counsel ni BP Sara yan. Tatalakayin din ho natin dito yung si Madriaga na sinabi nga dito ni Sal Jr. mga kapatid, pinapatumba daw ho ni BP Sara si Madriaga. Yan ho yung malaking sarswela kaya gusto ni Joel Jokno na ipatawag sa Committee on Justice. Papuntahin sa Committee on Justice si Madriaga para nga mga kapatid, protektahan nila at mabigyan ho nila ng script
Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like and share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Reactan ho tayo, pasadahan na muna ho natin. Ito nga pagsabog, pag-init ng dalawang kinabibilaban ho natin. Susunod ho natin si Atty. Sal Jr. at si Miss Rowena Guanzon. Kaya dito, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. At mapapaliwanag niya sa atin ang sino ba tong si Madriaga na ito at napakasikat itong na para bang kung pakwentuhin mo itong mga kalaban ni VP Sara, ito na talaga ang smoking gun. Ito na talaga ang pinaka witness nila para sa impeachment complaint nila. Kaya andito po ngayon kasama natin ang bago ko lang ito nakilala, pero anak ito ng aking friend. Welcome, Attorney Salvador Panelo Jr. Yes, Salvador Paulo Panelo Jr. So, Attorney Paulo, Yes. welcome. Thank you for the invitation and thank you for having me. It's a privilege to be here with you. Now, Attorney Paulo, you're the lawyer of Vice President Sara in a perjury case against Madriaga. Can you tell us briefly why you are saying that this is a perjured affidavit? Yeah, kasi karamihan ng nasa laman ng affidavit niya, pati pangalan niya, mali or hindi totoo. Sabi niya kasi dito na nagtatrabaho siya for VP Sara simula pa lang nung mayor siya ng Davao City hanggang sa naging kasama daw siya sa PSG at sa VP SPG na nagproprotekta dati noon kay PRRD pati kay VP Sara. Pinabuo daw siya ng isang campaign group ni VP Sara noong 2020 na may pangalang Easy Pilipinas hanggang sa nagde-deliver daw siya ng limpak-limpak na salapi sa mga sasakyan na galing daw sa confidential funds. Ito mga update isisingit na rin natin ito. Ito, sinabi naman ho ni Atty. Junior, si Atty. Sal Panelo Jr. mga kapatid na ito ang si Madriaga. Ang nakakatawa ho kasi dyan mga kapatid, bakit ito mga nandyan sa mababang kapulungan, mas pinaniniwalaan pa ho nila yung convict yang si Madriaga kesa dyan sa mga 18 ex-Brave Marines. Kasi dito mga kapatid, basahin ho natin, ito nga si isa pang ngipin. Ayan, si ito nagsalita dito si Shell Jokno mga kapatid. Kay Shell Jokno galing yan mga kapatid. Ramil Madriaga ipinalilipat sa kustodiyan ng House Committee. Ayan mga kapatid, House Justice Committee. Si mismong si Shell Jokno nagsabi na ilipat ito si Madriaga para nga daw mga kapatid na kasi di ba sinasabi ho nila na nanganganib yung buhay nito si Madriaga diyan sa kulungan. Ano hong ibig sabihin yan pag pinalipat ho nila diyan sa House Justice Committee itong si Madriaga? E di gagawa na ho sila ng script ho nila. Oras na payagan ho itong si Madriaga malipat diyan sa House Justice Committee sa mababang kapulungan mga kabit. Oras na ho ni VP Sara kasi ito nga pagiging tanim ebidensya ho nila. Nauna pa ho ito itang naka-ex-convict na ito. Uuna pa ho nilang iimbestigahan yung 125 confidential funds ni VP Sara kumpara ho sa billion-billion, trillion-trillion na pagnanakaw ng administrasyon ni Marcos Jr. Bakit yung mga sila Shell Jokno, sila Rizon Tiberos, nananahimik ho sila dyan? Bakit pagdating kay Madriaga, mga kabdit, aligaga ho sila? Si De Lima, lahat ho sila. Gigil na gigil ho kay VP Sara. Bakit pagdating dito kay Marcos Jr., tahimik ho sila? Di ba? Kaya ito hong pinagtataka ni Atty. Guanzon, ni Atty. Sal Jr., mga kapdi, tanim ebidensya ho talaga yan, si Madriaga. Gusto lang ho nilang puruhan si VP Sara. Para nga naman sa 2028 presidential election, mga kapdita, hindi ho makatakbo si VP Sara. Gusto na ho nilang ma-impeach, gusto na ho nilang masibak sa pwesto bilang vice-presidente. Kasi nga naman, pag na-impeach ho siya, hindi siya makakatakbo sa 2028. Kaya ito, tinatrabaho na ho nila si Madriaga. Di ba? Kaduda-duda na ho yung ginagawa dyan sa mababang kapulungan. Milyong-milyong Pilipino ang sumusuporta dito kay VP Sara. Tapos ano hong gusto nilang gawin? I-impeach ho siya. Ganyan ho yung mga magnanakaw. Saan? Sa mababang kapulungan, sa Senado at walang iba sa administrasyong Marcos Jr. Di ba? Sa maleta ba? Nasa sasakyan daw po. Wala po sa maleta. Ibang style. Pero itong si Madriaga,
Did he ever work in any way, directly or indirectly, with Vice President Sara in Davao? Hindi po, hindi po. We have, hindi lang po sa Davao City, we have certifications from the Davao City Local Government, the Presidential Security Group, the Vice Presidential Security and Protection okay. Group, So, Department of Education, and even the Office of the Vice President. Wala po siyang connection sa hindi mga ba ito si opisina. Madriaca ngayon nasa kulungan? Opo, opo. Anong kaso, attorney? For kidnapping for ransom. Aba, bongga. Bongga palang kaso nitong Madriaga. At sinasabi nilang siya ang pinaka-credible witness against VP Sara. O, narinig naman na ho natin ano yung kaso niya mga kapatid. Kidnapping for ransom, tapos sasabihin ng mga kongresista dyan sa mababang kapulungan, yan ho yung pinaka-credible. Siya daw ho ang pinaka-credible para kontra kay VP Sara. Sino ho ba yung mga kasamahan nitong si Madriaga na di umanong kilala naman na ho natin yung mga na-issuehan na dyan, sila Franz Castro, sila De Lima, ano ho ba yung mga naging ano niyan, na mga bad side ho nila? Sila Rizal Tiberos, di ba? Kidnapping din ho. Yan ho yung mga naging issue nila. Tapos yan magiging credible. Ano hong ibig sabihin yan? Kasamahan ho nila si Madriaga. Pinoprotektahan lang ho nila. Kasi nga mga kabdik, yung 2028 presidential election, kinikilabutan na ho yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno. Di ba? Maniniwala ka dyan isang ang kidnapping for ransom yung kaso na. Di ba? Tapos sasabihin credible. Ano ho sila? Gago? Di ba? Wala na ba kayong ibang makuhang witness dyan na hindi naman kidnapping for ransom? In fact, Attorney Guanzon, sabi nga ng PNP, nung inaresto siya noong 2023, ang description sa kanya is siya ang leader ng Madriaga Kidnap for Ransom Group, which is one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. That was the description of the PNP. Wow. And O, mismo sa PNP pagaling mga kadit, na most dangerous syndicate. Nakapangalan na syndicate, isang malaking sindikato, yung si Madriaga, tapos gagawin pa nilang, poproteksyonan ho nila, gagawin nilang, di ba? Ginagago ho tayo ng mga kongresista dyan sa mababang kapulungan. Di ba? Literal na pinapaikot-ikot ho yung mga Pilipino. Para nga naman paniwalaan ho na ganyan pala si VP Sara, para ho siraan ang vice-presidenteng nananahimik, nagtatrabaho ho ng maayos. Samantala, yung presidente ho nating ngagba, yung si Runny Nose, tuloy yung sipon kasi kaka-white powder, wala hon bumabanat sa kanya. Kasi nga mga kapatid, tumatanggap ng mali-malita, sino? Yung mga tutaho niya. Diba? that's in official PNP documents. Well, it was reported. It was reported as coming from the PNP. Oh, ayun. Nagtataka ko, yung storya niya, pilit na pilit nilang pinagdidikit na may na inutusan siya. Okay? In behalf of Vice President Sara na magdala daw ng pera. Ano ba itong mga pera na ito, attorney? Ang Sinasabi sinasabi niya, confidential funds daw. Magkano daw? Merong delivery ng 80 million, merong tigta 33 confidential fund. million, merong patang 1 billion. Paano daw niya alam na confidential funds? Wala siyang sinabi, hindi niya in-explain. Basta inutusan lang siya magdala. Sino Oo daw daw. nag-utos sa kanya? Si VP Sara daw mismo. Oh, talaga, may text siya, ha? Di kagaya ni Yusek Bersamin, may text sila ni Bongbong. Oo, di ba, Bongga, ito, walang text, attorney. Wala. So far, yung affidavit niya mismo, wala talagang substantiation, walang nakadikit na any evidence. O, saan daw niya kinuha yung pera? Well, sinabi niya, inabot daw sa kanya ni Colonel Dante La Chica, na dating OVP Security Officer. At Bakit daw sa kanya inabot? dahil parte nga daw siya ng grupo. Pero meron tayong testimony from Colonel Dante La Chica na hindi niya man kilala tong si Madriaga. At saan daw niya dideliver at kanino? Kung kani-kanino, meron daw sa parking lot ng Mega Mall, meron sa Ombudsman parking lot, meron sa isang mayor in Laguna na hindi naman pinangalanan, meron sa Novaliches, sa Santiago family. Pero walang mga detalye, 'di ba? Oo. At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw na may 80 million ng laman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car minamaneho ni
Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yon kasi sabi nga namin dun sa complaint affidavit ni VP Sara, hindi naman nagda-drive itong si Ria Kilala. We have a certification from the LTO Oo. na She has no license. no driver's license at hindi talaga marunong mag-drive. So, So, ang timing lang, attorney, gusto ko makita. Kailan siya nag-execute nitong affidavit niya? November 29, 2025. Oh, simula na noon ang first impeachment, di ba? Meron na. Tapos na. Voided na ang first Oo, impeachment. tapos na. Tapos, at saka siya ngayon sa November siya. Bakit daw ngayon lang siya nag-affidavit niyan? Hindi natin alam, pero ako, ang hinala namin dito is kailangan nilang punuin yung gap nila sa evidence versus VP Sara. So gumawa sila ng ganitong klaseng testimonya, gawa-gawang testimonya ni Madriaga para meron silang mapakita kung saan napunta yung confidential funds. Dapat ipakita natin ang itong picture ng Madriaga na ito na yung mga picture ba ng mga akusado pag bago sila or pagkatapos silang maaresto para makita naman ng mga audience natin kung ano itsura nito at bakit napaka-importante niyang tao. So if you were to describe Madriaga, Attorney Paulo, in one word, ano po ang description niyo sa kanya? Huwad, sinungaling. Yun ang bod nun, talagang. Oo. At saka Attorney Guanzon, hulog ng langit kung tutuusin. Oh, bakit? Sa amin sa defense kasi kung yan ang star witness ng mga impeachment complainants, lagot sila. Kasi halatang halata na politically motivated yung impeachment complaints kung ang star witness nila napakasinungaling at basag na basag sa At nasa kulungan. ebidensya. Nasa kulungan pa. Ang magandang tanong doon, sino kaya nakahanap dito sa kay Madriaga na para sut-sutin ito na mag-affidavit? Sa palagay mo? Wala kaming ebidensya dito, Attorney Bing, pero halata sa amin, pag binasa mo yung Madriaga affidavit, na si former Senator Trillanes ang posibleng behind dito kay Madriaga. Bakit? Kasi doon sa Madriaga affidavit, kasama na dito lahat ng greatest hits ni Senator Trillanes versus the Dutertes. Merong allegation dito na nakakatanggap daw sila ng pogo money. Merong allegation na nakakatanggap sila ng drug money. Sinama niya pa dito yung magnetic lifters, ng customs issue. Tapos pati itong confidential funds. Sa amin, napaka-incredible naman na makahanap ng testigo na may personal knowledge ng lahat ng yun. Bongga. Ilang 10 taon na atang linalako ni Senator Trillanes itong allegations na to. Wala naman siyang matibay na ebidensya. Tapos suddenly, just in time for the impeachment, merong isang Madriaga na alam niya lahat yun. Diba? Kami nga, Attorney Guanzon, dun sa complaint affidavit ni VP Sara, para lang definitively mapatunayan namin na hindi sila magkakilala, we had to get the testimonies of 7 witnesses para lang sigurado kung each witness is speaking from personal knowledge. So, na hindi siya kilala. Na hindi siya kilala. And imposible yung mga sinasabi niya. Hindi siya, sabi nga nung... Ayan dyan, naniniwala ako na si Trililing, mga kabit, konektado kay Madriaga, sino nga ba yung galit na galit sa mga Duterte? Yan, isa naman yan talaga si Trililing. Kasi nga noong 2016, mga ka-update, presidential election, si Pangulong Duterte pa lamang noon, gusto ni Trililing na maging vice-presidente ni FPRRD. Ang kaso, mga ka-update, sinupalpal siya ni FPRRD na baka nga nasa eroplano pa lang ho siya, pababa. Papatay na daw siya, isusunod. Diba? Magiging presidente si Trililing. Nakaamoy na ho ng pagiging hudas si FPRRD kay Trililing. Kaya hanggang ngayon yung init ng dugo ni Trililing sa mga Duterte, hanggang ngayon talaga naman mga ka-update, kumukulong-kumukulo. Diba? Give me the names of your 3 witnesses. I have 7. That's former PSG Commander Major General Jose Niembra. And then we have a former PSG Commander Brigadier General Randolph Cabangbang. We have the former VP-SPG Commander Dante Lachica. We have the former DepEd Security Officer Dennis Nolasco. We have Attorney Ryan Kilala.
na ito lang talaga yung kaibigan ni Madriaga. Ito yung mukhang connection kay VP Sara, si Attorney Kilala. And then we even have testimony from Miss Ana Magnaye. She's an events organizer that handled the inauguration of VP Sara, just to refute the insinuations na porke may picture si Madriaga with VP Sara during the inauguration. Ay, close na siya. Close na siya. May picture siya. Nakita ko nakabarong siya. Ito ma'am, Oo. doon sa testimony ni Ana Magnaye, pinapakita niya doon na number one, hindi imbitado si Madriaga doon sa inauguration. He was just a last-minute replacement for Attorney Kilala because hindi nga kilala ni VP Sara Bakit sino ba itong attorney Kilala at pinasubstitute niya yan sa kanya? si Doon Attorney sa event na yon. Si Attorney Kilala, associate dean dati ng San Sebastian, doon nakilala to ni VP Sara. Ba't naman niya kilala itong kidnapper? Because itong si Madriaga, na-convict na to actually before in the early 2000s for another kidnapping, for a Kliyente separate kidnapping. Kliyente ba ni attorney kakilala? Hindi po, pero ang nag-handle po ng appeal niya sa Supreme Court ay yung San Sebastian Legal Aid. I see. So doon niya nakilala itong si Attorney Ryan Kilala. Ano siya, indigent client. Yes. Oh. So na-acquit siya doon, naging malapit siya sa mga staff, faculty ng San Sebastian Law kasama itong si Attorney Kilala. Ginawa siyang parang alalay. Hindi naman. Naging magkaibigan sila. Akala ko Julalay. Kaya naman, ba may event, imbitado ito attorney, hindi siya makarating, siya, parang proxy ko, ganyan. So, ang kwento is, kasi sabi ni Madriaga, inutusan daw siya ni VP Sara na buuin tong campaign group Kailan na daw siya inutusan? 2020 daw po. Nung 2020, nasaan ba siya? Anong trabaho nitong Mukhang ang Madriagang ito? trabaho niya at that time is a parang private security Hirap provider. kasi itong mga kidnapping for ransom Di ba? Bantay sa lakay. Oo, marami sa kanila. Kunyari, security agency sila. Sila din pala. Ang kikidnap doon sa mga anak ng mga kliyente nila o boss nila. Kaya, importante yun na ini-explain ni Attorney Panelo kung ano itong background niya at character nitong Madriaga. At nasa kulungan siya ngayon. Kasi, they are proving in the perjury case, not only that, nagsisinungaling itong si Madriaga, kung hindi, aside from that, na somebody is, he is a puppet, and somebody is pulling the strings. Kasi kung titingnan mo, bakit naman si Madriaga bigla na lang susulpot ng ganyan kung wala siya makukuha? Di ba? The fact na nagkikidnapping for ransom siya, he is attracted to money. Di ba? Ano ito? Out of his good conscience, mag-affidavit siya, laban kay VP Sara dahil, ano siya? Anti-corruption, advocate. Huwag mo na kami ibudol, ha? Talagang, ang hirap mo paniwalaan. Actually, ma'am, yung testimonya nga nung events organizer is nagpa-unlock si VP Sara ng picture taking sa lahat ng bisita. Of course. Hindi lang sa bisita, pati yung onlookers. Tapos 6 to 12 midnight daw ang yung picture taking. Yeah. Tapos, ang ginawa namin para ipakita na hindi siya special, in-attach namin lahat ng picture taken on that day. Lahat pumipila yun 1,200 photos, Attorney Guanzon, para pakita na hindi siya special. Oo, ba't naman siya special? Mukha naman siyang, ewan. Mamaya, sabihin nyo na naman, si Atty. Watson, grabe naman mag-discriminate. Sa itsura pa lang. Ano ko dyan, yung storya, hindi yung itsura. Yung storya ba na Vice President Sara will entrust to this Madriaga that she doesn't even know from any planet where he came from, i-entrust sa kanya na, magbuo ka ng ito, ha? Mag-organize ka for me, na ganyan-ganyan. Sino naman maniniwala dyan kay Madriaga kung mag-organize din siya ng mga campaigner? Sabi nga, ma'am, ng witnesses natin, former PSG commanders at itong si VP SPG commander, pag nag-screen sila ng mga tao na may kipag-meeting kay VP Sara,
or kay former President Titingnan nila Duterte. criminal records. Hindi nila papalapitin ang tao na may criminal record Oo. gaya ni Madriaga, let alone entrust him with protecting them or Oo. working for them. So, imposible talaga yung sinasabi ni Madriaga. Pero napakalakas ng loob nila na nilagay nila yung affidavit ni Madriaga sa kanilang impeachment complaints. Actually, natutuwa kami. Kasi ma-expose yung impeachment complainants, pati yung mga nagtutulak ng impeachment, na politically motivated, political agenda lang talaga ang habol nila dito. Kasi kung base sa ebidensya, walang kwenta tong si Madriaga. Ito na yata ang pinaka-star witness ngayon ng mga pro-impeachment complainants at supporters, itong Madriaga na ito. Aba, surely you can do better than this. Ngayon, sinabi ng House of Representatives Committee on Justice, nanalo na sila, na may sufficiency in substance na ang complaint against VP Sara. So now, attorney, they will go to voting in the House and they must get at least 1/3 para ipadala sa Senate. And the affidavit of Madriaga is one of their exhibits or evidence that they will submit or they have submitted to the Committee on Justice and then all the way to the Senate kung mangyari ito. So you're going to demand in subpoena that you can cross-examine Madriaga? Yeah, it's actually a litigator's dream to cross-examine somebody like Madriaga na napakasinungaling. Kasi alam mong kahit anong isagot niya, mahuhuli mo siya. So, yeah. I mean, may balita last week, Attorney Guanzon, I'm not sure if you caught it, na nung nag-file kami ng perjury complaint, biglang may lumabas na may death threat daw kay Madriaga sa loob ng kulungan. Oo. Meron ding report na inaalok daw siya ng 1 billion not to testify. Sa amin, walang kinalaman si VP Sara dyan because VP Sara actually wants him to testify. Oo. Bakit? Kasi one, siya lang ang makakaamin na gawa-gawa yung storya niya. Two, siya lang makaka-identify na kung sinong handlers niya, sino nagtulak sa kanya. Tapos kung tindigan naman niya yung testimonya niya, we will shatter his testimony even more. Okay. So, for example, ano pong tanong ninyo kay Madriaga on cross-examination? Pwedeng as simple as paano kayo nagkakilala ni VP Sara? Kasi we all have evidence on, Yeah, on okay. Paano their sila history. nagkakilala? Inassign daw siya ni PRRD kay VP Sara. Yun ang testimony niya as early as 2016. Sabihin natin, anong pruweba mo? 'Di ba? Kasi we all have the certifications proving that he has no connection And to... he has never been employed by former Yeah. President Duterte. No. Kunyari, try nila i-refute yung 7 witnesses, meron pa kaming mga kasunod dyan. So, wag silang magkakamali. So, magkasunod na mga witnesses daw, whose affidavits you have not yet submitted Hindi pa. in the perjury complaint. Yeah. Hindi pa. Okay. So, what's the status of this perjury complaint now? Well, we just filed last week. Our expectation is papasabpina itong si Ramil Madriaga and will be directed to file a counter affidavit. Saan ba siya sa jail ngayon? Anong jail? BJMP in Taguig. Okay. Yeah. So, madali naman siya isabpina eh. Kasi nandyan lang siya. Wow. Hindi naman siya lilipad puntang Iran eh. Di ba? So, I'm sure may maglo-lawyer sa kanya. Di ba? Meron na po siyang lawyer ngayon, si Attorney Raymond Palad, I think that's his name. Oh, that sounds familiar. O baka naman itong palad, dito yung mga radio announcer noon, naalala ko. So, is he what, like a POW client? It doesn't seem that way, pero itong comment ko kay Attorney Palad is pati siya, parang naloloko siya ng client niya. Kasi for example, sabi niya, when he discussed this affidavit, sabi niya, binisita daw ni VP Sara si Madriaga Saan? sa kulungan to try to prevent him from testifying. Ano ba yun? Akala niya to sa Vice President? Tanga. Binasag agad to ni Secretary John Vic Remulla mismo. He came out publicly to say, hindi totoo yan. Kinausap ko yung warden.
ibang tao ang binisita ni VP Sara, the warden was there in their visits at hindi si Madriaga ang alam ko binisita yung niya. binisit niya na iba. Ano yun? Talagang binisit niya yun. In fact, she said that she Yeah. visited him. Yeah. Hindi grabe naman. Grabe naman itong ambisyon mo, Madriaga. Nabibisitahin ka pa ni Vice President Sara. Baka mag-ambisyon ka dyan, nabibisitahin ka ni Attorney Guanzon. Para talaga tuluyan na yung ano mo, yung imagination mo ba? You can let your imagination run wild. So, ang ano natin, attorney expectation is he will file his reply answer his Counter affidavit. Yes. And then, do you still plan to file your reply affidavit for the Vice President? Yes. Yeah. If he stands by his testimony, ang gusto namin actually, Attorney Guanzon, meron siyang mga allegations kasi na walang detalye. Yun. Sa cross-examination, specify yun. Palibasa. Ng lawyer for the complainant. Palibasa, nagsisinungaling siya, hindi siya makaprovide ng detail. So, Correct. ang gusto namin, mag-provide siya ng detail para mas lalo naming mabasag yung testimonya niya. You can do that on, you can do that on cross. Yeah. So you filed it in what prosecutor's office? Taguig, because that's where the affidavit was executed. Yeah. Was notarized? Yes, notarized. Yes. And the notary public was a POW lawyer, a lawyer of the Bureau of Jail? I understand that this notary public was engaged by Attorney Palad. I think I saw an interview of him saying that. So dinala ng abogado niya. Opo. Oo. So, well, everybody's entitled to a lawyer, mga kaibigan. In fact, sa inyong ating constitutional right to due process, kailangan naman talaga may due process at lalo na sa criminal cases, ay kailangan talagang may abogado sila. 'Di ba? Sa mag-confession ka nga kailangan in the presence pa of a lawyer, 'di ba? Of your choice na ikaw pang pumili, 'di ba? Pag ikaw ay inaaresto, kailangan basahan ka ng yung mga karapatan which they call the Miranda rights. So, ganyan ang mga kaso, kailangan may due process, di ba? Yung due process na yan, very important yan kasi yung first impeachment na case nila kay VP Sara, sinabi ng Supreme Court na ang due process ay sa lahat ng step dapat present yan. At in the case of the impeachment complaint, the first one versus VP Sara, ay na-violate yon ng House of Representatives. Kaya naman ngayon, makikita niyo mga kaibigan, masyado ng OA si Congresswoman Luistro. Hire the hands! Hire your hands! Hire your hands! So, masyado ng OA just to show the public and the Supreme Court na may due process talaga dito. Kaya ngayon, bibigyan na nila ng kopya ang lahat ng mga congressmen at congresswomen at lalo na, ibigyan na nila ngayon ng kopya ang nasasakdal ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Kaya itong testimony, affidavit ni Madriaga is very important also in the impeachment case. Now, since he is their star witness, abangan natin ang magiging cross-examination ni Attorney Panelo Jr. dito kay Madriaga para mag-enjoy tayo. Ngayon, obvious naman talaga na ang impeachment ng mga kaso laban kay VP Sara ay political na. Or dati ng political, even the first one. Kasi siya naman talaga ang the woman to beat in 2028. Hindi ba? Matagal ko na sinabi yan. At sinabi rin dyan ni dating Senate President Frank Drilon that she's really the woman to beat. Sinabi rin ni dating Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales that she's really ahead. Right? So, the only way for them to knock her out this early in the game, 2 years before the election, is to impeach her. But the biggest problem of the BBM administration is that they do not have the numbers in the Senate. In the Senate, they must get 16 senators to vote in favor of the impeachment. Nabawasan na sila dahil si Senator J.V. Ejercito ay nagsabi na malamang hindi siya pipirma dyan. At ang grupo ng NUP na partido ni na Congressman Puno at ng industrialist multi-billionaire na si Enrique Dazon ay nagsabi na hindi sila pipirma.
ito sa impeachment na ito dahil wala namang bagong ebidensya. Ang bagong ebidensya nila, si Madriaga. Yes. Kaya napakalaki ng trabaho ni Attorney Panelo para sirain, pulbusin itong mga statements si Madriaga and show him that he is the fraud and liar that he is. So, ladies and gentlemen, friends, please, abangan ninyo mga susunod na kabanata dito sa Usapang Matino para ma-update tayo ni Attorney Panelo Jr. sa kasong ito. At For the subpoena, it says here to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputation to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman on the joint affidavit dated 23 February 2026 of Bernard Tube et al. So it appears on your authority from the Ombudsman that you just want to ascertain the identity of the affiants. But tell us if you want to go beyond your deputization. Just let us know. Of course not po, ano. But yung background investigation and verification will also go beyond yung mere name and so we will have questions for them pertaining to their background. So you are no longer limited on the ascertainment of the identity of the 18, but you would want to dwell on matters raised in their sworn statement. Definitely, fine. So that's your We will direction. be limited to that only. Which We one? will be limited to the sworn affidavit submitted before the Ombudsman. Yes, that's my Will you be problem, ma'am. allowing us to do that? Objection po doon. Oh, no. Ang worry namin is your authority as deputy of the ombudsman. Right? Nasa inyo. But if you want to dwell beyond the identity of the affiants, then let us know. Yeah, we are letting you know that. Diba? Because if you want to interrogate them with respect to their affidavit, I am on the single lawyer for the 18, and you will now dwell on their constitutional right to be assisted by counsel of their choice. But just to be clear, no, they are not suspected of committing any offense. No? So hindi po ito custodial investigation. Let me repeat that this is not a custodial investigation. But it's the same. If you want to be present when your clients are interviewed, you are more than welcome to do so. Yes, because that is the source of our confusion, sir, no? Because no less than the head of your office is ubiquitous in media, already saying that 4 of the people are not in fact Marines, 8 of them were not in fact employed by Saldico, and he even said a lot more. Let me just point this out. Okay, these are the pervasive assertions of the NBI director. 14 Marines, there are only 14 Marines. The rest are not. That's his allegation already. And he is citing intelligence information given to him. He also said there was a general belonging to class 75 of PMA who recruited this 18, and they were only employed for 2 years. But we are ready to prove that one of them had been working with Zaldico for 9 years, a lot of them for 7 years, 5 years, 3 years, no? And then he even implied something venal or something corrupt on this 18. He said, these 18 have executed their affidavit because of economic reasons.
na wala daw silang trabaho at wala silang kita, hirap sa buhay. Next, may sinabi pa siya na we verified the flight detail of airtaxi.ph, and according to the certification given to us, there was no flight to Ilocos Norte between 2023 to 2025. But the affidavit says it was in 2022. Why did he skip the 2022? So, I think the director, and I'm sure you will follow what the director is saying, because I know Attorney Raimundo that you are very close to the new director. Okay? Sir, no. Let me just finish. No? So my concern as a party involved here is that you subpoenaed us to ascertain the identity of the 18. Now you are telling us you want to go beyond the identity of the affiants. So, under what authority are you trying to do that? Because you are limited by the deputation by the Ombudsman. And if you want to get into the details, the Ombudsman already sent me a letter requiring us to perform a positive act of supplying additional information, etc., etc. So, my worry now is Ombudsman will conduct a factual investigation. NBI will also conduct its own factual investigation that is beyond the deputation of Ombudsman. And you know that the law fronts on two agencies investigating the same factual issue because of the danger of two agencies coming out with different results. That is what the law prohibits. So that's why, with due respect, sir, Attorney Raimundo and ma'am, no? Let us limit our exercise now to conform with your subpoena. But if you want to dwell further, send us the proper subpoena so that we can also bring the affidavit, the pictures or videos attached to that affidavit, and some other evidence that you may require. But for now, I'm afraid that we cannot provide any answer to you that is beyond the identity of the 18. Thank you po. Thank you. Are you finished? Sige, let me just respond briefly. Ma'am, may I just make a manifestation so you can respond to both of us at the same time? Go ahead. Attorney Raimundo, we are here lest anyone think that we have something to hide. That's why we are refusing. Let me give you the context. We are here out of respect to the National Bureau of Investigation as an institution. Thank you, sir. Nanggaling din po ako rito, the NBI is composed of men and women of high professionalism, integrity, and probity. However, due to political appointments at the very top, nawe-weaponize at nami-misemploy ang powers ng NBI, which is a highly revered institution. Ngayon ko lang nalaman kay Attorney Baligod na meron na palang subpoena o letter na inaanyayahan itong 18 na imbestigahan doon. This reinforces my belief na itong subpoena na ito at yung subpoena roon, dala-dalawa. Kayo, deputize sila, yung main source of the power. I intended to harass and intimidate not only the 18 but my client and the other persons involved here as well. The fact that you are even telling us that they are going to be interrogated one by one in a room is already abuse, because the limits of your power are only within the four corners of your deputization, as Attorney Levy correctly stated, ascertain the background. Now, if you want to ask my client here about his background, and I believe his background is fairly well known, you ask him now. We will not consent to any one-on-one. That those are
tactics that everyone knows are intended to intimidate and scare witnesses. We will not consent to that, custodial interrogation or not, because if you want to question him one-on-one, that's already custodial interrogation in anything but name. Huwag na tayong maglukuhan, Panyero. Tinatakot nyo lang kami. May question kayo, you're here. We are na. He's here now. You ask him. Tapos. Okay. Okay. Alright. Thank you. Sige. Let's respond to that. First off, let me just say na first of all, thank you for recognizing the integrity of the men and women in the NBI. So, you have our oath as lawyers and law enforcers that we are impartial. This is a fact-finding investigation. We will go where the evidence leads. Alright? Narinig na namin yan eh. Also, I just object to the use of the word interrogation. As I said earlier, hindi po ito interrogation. The individuals subpoenaed today are not suspected of committing any offense. They are subpoenaed as witnesses. And so what we will do is an interview. Okay? Now, we are interviewing them individually for efficiency, to save time. But of course, if Attorney Baligod so chooses, he can accompany the interviewees one by one. We just have to schedule it today. But let me just reiterate that, that we are impartial here. We are just following where the evidence will lead. Okay? So, about the deputization from the Ombudsman, siguro we would just disagree with your assertion na it's limited to simply the identity of the subpoenaed individuals. Hindi po, so the background investigation and verification includes the contents of the judicial affidavit and other matters. So the NBI has plenary powers to investigate. We've been deputized by the Ombudsman to investigate, and we will do just that. But if you're telling us that you're objecting to answering questions that pertain to the contents of the judicial affidavit and other matters, then that's noted po. But if it's still okay with you, we'll still proceed with the interview. And then if there are any questions given during the individual interviews that you object to, then you can say so. Overbroad. Sige, banat. That's my point, sir, Luluhan tayo rito. It says your authority is to conduct background investigation and verification. So, whose background are you trying to investigate? Isn't it that the affiant's background is the subject of the subpoena? Because you cannot conduct a background investigation on the facts alleged in their affidavit. It's just a wrong choice of word, if I may. No, but we are willing to answer your questions. No problem with that, sir. But as I said, I am also, as a lawyer, who believes in the integrity of the institutions that we must protect. What happens now if you will have your own factual report and Ombudsman will also have its factual report? We will submit our factual report to the Ombudsman. Exactly, sir. So why this duplicity in the exercise when Ombudsman itself also will conduct its own factual investigation? Sir, you're questioning the wisdom of the Ombudsman there. We are just following orders here. We've been instructed to conduct these interviews. That's what No, we sir. will do. I think it's too far a conclusion that I'm questioning the wisdom of the Ombudsman. What I'm just saying is, you sent us a subpoena, and we complied with your subpoena. We appeared here, believing that the purpose of the subpoena is to conduct background investigation. Had you informed us that you will dwell beyond the identity of the affiants, then we could have prepared also. Because I'm sure you will be asking, number one, where did these photos came from? Who took the photos? Where is the original of these photos is stored in your computer equipment, right? Those will be your logical questions. Number two, who recruited you to execute your affidavit?
Do you want to answer that now? Okay? Yeah, we are ready. No? Number 3, you would want to say, is there anybody, were you paid to execute this affidavit? Those will be your questions, eh. Diba? Who is now providing for your food, for your security, etc. Since when were you employed with Zaldico? Who is this general belonging to class 75 that director had been saying recruited you? We are ready to answer all of those. With So, due sir, respect. what do you suggest so we can proceed to that Those are point? good questions. Maybe you can answer now. Yes, I can. If you want. But So as what I do you said, suggest, ma'am, as What I do you said, suggest, sir? as I said, So at least we can come to an agreement. yes, they send us another subpoena so that, you know, you will be asking, where is the original of this picture? They don't have it with them because they were not told to bring it with them. We can always issue another subpoena. No? Just because we issue the subpoenas for today does not mean we're precluded from issuing one or two in the future. Exactly. So we can agree, for now, we can establish their identity. The director is saying 4 of them are not Marines. Are you ready with their identity documents, sir? Yes, even their serial number. All right. So, That's good. Yes, ma'am. So, identity first, and then if you want to go further, send us subpoena so we can also be prepared to respond to your questions intelligently and promptly. Diba? Kasi pag mag-question kayo ngayon, asan yung original nito? Eh, hindi namin dinala. Sir, what do you exactly suggest so we can come to that agreement? Okay, ma'am. The One. wordings, exactly. If you want, we can work it out. Ang gusto po nilang gawin, ibukod ng isa-isa sa kanya-kanyang mga kwarto ang bawat isang subject ng subpoena at tanungin. Hindi po pwede yun. Now we are trying to get statements na maaring self-incriminatory. Maari kasi I insist, wala kaming tinatago. That papasok na yung right to remain silent dyan. Kasi with respect to the Marines, ayoko naman pangunahan si Atty. Baligod. Pero yung sinasabi nila, with all due respect to our NBI friends, na hindi daw custodial interrogation yon, titignan daw nila yung credibility. Eh kung sabihin nila hindi credible, is that not a crime of perjury na sasabihin nila? Di ba? Kaya very suspicious po ito and very alarming tong ginagawa nila. Na isasabihin na nila, i-interviewin nila isa-isa. Alam naman nila, isa lang ang abogado ng 18. Sabi ko nga sa kanila, ano bang partisipasyon ng aking kliyente? He was not mentioned in the subpoena. Hindi naman siya inirereklamo. Sabi ko, kung talagang gusto nyo mag-imbestiga, bakit hindi nyo ipatawag? Yung itinuturo, ba't yung nagtuturo ang ipinatatawag nyo? At i-interviewin nyo isa-isa para bang sila gumawa ng krimen. Hindi po tama ito. This is a form of harassment, intimidation, and it intends to send a chilling effect to those na gustong magtestigo pa na kapag kayo nagtestigo, itong gagawin sa inyo. Interviewin kayo, patatawag kayo, imbestigahan kayo na para bagang kayo na yung kriminal. Ang assertion ko kanina, ang sinasabi ko sa kanila, of course, sinasabi ka namin yung NBI ay isang respetadong institusyon at kami nananalig sa NBI. Pero ang tanong ko, kung ini-establish lang yung identity ng mga tao, de-establish nila kasi kung tatanungin nila yung mga tao, sabi nila kasi hindi, may karapatan kaming imbestigahan yung iba pang labas doon sa deputization. Sabi ko nga, non-crime to Wala namang kaso itong mga taong to. Now, if you insist that there is a crime, dapat imbestigahan yung tinuturo nila sa affidavit dahil yun yung krimen. Di ba dalawa yung investigasyon na ginawa ng NBI dati, yung Napoles case at saka yung PhilHealth scam. So if that is the case, ipatawag nila yung tinuturo. Attorney Topacio also insisted on that. Sabi ko nga, kung magsasabi ko yun ng tama at oo, na ipapatawag nyo si Sandro Marcos, ipapatawag nyo si Speaker Martin Romualdez, ipapatawag nyo si Pangulong Bongbong Marcos na nabanggit dun sa affidavit, yan, papayag kami sa totohanan at kabuwang investigasyon. Pero kung iimbestigahan yung mga tao na nagsalita, anong krimen doon? Anong krimen ang nagawa nila? At anong krimen para imbestigahan ng NBI? Compare with your indulgence, hindi po ba ang proseso po ng investigasyon, normally po pag may nagreklamo, kinukuha mo muna yung facts, lahat Yes. ng nagreklamo. Correct. After that, yung po mga inaakusahan yung susunod po ipapatawag. Correct. Dito po sa NBI. Correct. Would you agree na ito po yung preliminary step na gustong gawin ng NBI? So pagka ako pala nag-file sa korte,
Pag nag-file pala ako sa korte, tatanungin muna ng piskal, sino ka ba? May kaso ka ba? Ikaw ba ay kriminal? Ikaw ba ay kung saan ka nanggaling? Sino nagpopondo sa'yo? Hindi naman tatanong ng piskal yun eh. Di ba? Sa investigasyon niya eh. Ang iimbestigahan niya yung krimen na sinasabi ko. Ngayon, batay doon sa krimen, yung mga kalaban, yung mga inakusahan na tumanggap ng pera, sila magsabi na ito walang kredibilidad, ito hindi totoo, ito hindi totoo. But for us to be investigated initially by the investigative body, yun ang mali. Kami na bigla ang may kasalanan. Nag-file ka sa piskal, nagreklamo ka, sinabi mo yung katotohanan sa pagnanakaw dito sa gobyerno, pagkatapos ikaw inimbestigahan, parang di ata tama. Excuse me lang, sasagutin ko si John, from a legal standpoint. Ganito po yung sinasabi mong proseso, no? Ganito yung sinasabi mong proseso kasi. You file a complaint. Nag-aalig ka ng mga krimen doon. Since that is an affidavit, meaning to say it is under oath, at nung isang araw pumunta rito yung notaryo at napatunayan niya, siya ay tunay na abogado, siya ay notaryo at humarap sa kanya yung 18 na mga nagsagawa ng affidavit. That entitles the affidavit to full faith and credit upon its face. Ano pong ibig sabihin yan? Kung walang kokontra dyan, yan na ang totoo. Sino ang dapat kumontra dyan? Yun bang piskal o yung NBI? Hindi po. Yung binabanggit. Tama. Ikaw ang magdefensa. Ikaw ang magsabi, bakit hindi totoo itong sinasabi? Ito ay hindi totoo. Ito kasinungalingan. Ito, walang katotohanan nito. Bakit sila ang nag-establish kung meron o walang katotohanan? Again, an affidavit duly sworn before a notary public is entitled to full faith and credit upon its face. Paniwalaan mo muna yan. Patawag mo muna yung kabila. Pag napatunayan ng kabila na walang katotohanan, saka mo i-dismiss. Hindi yung ikaw ang bubusisiin mo yung complaint. Hindi po ganun yun. You're questioning the process, sir. Yes, the process kasi sinasabi nila, the NBI has plenary powers. Meron. Ngunit, the powers of government are not limitless. Kailangan germane to the purpose. Ano bang purpose nito? Merong 18 nag-execute ng affidavit, may sinasabing krimen. You cannot go beyond that. To establish the identity, since this is a sensational case, fine. Sila ba, are they who they say they are? Talaga bang naging Marines yan? Saan ba nakatira yan? Etc. etc. May asawa ba yan? Personal circumstances. But beyond that, you have to take that affidavit on its face at ipatawag mo yung kabila. Kanina hindi masagot agad eh. Kundi pa namin nakahon ni Kong Mike eh, kung ipatatawag nila o hindi. Pwede pa naman yun, ang pinatawag mo yung nag-complaint. Sinong paano yan? Ay, sorry, partner. No. Go ahead. Ang sinabi ko kay Attorney Raimundo kanina, can you imagine, you go through a budget deliberations, tapos makikita tong ganito, na yung resources ng government, ginagamit para sa ipag-imbestiga ng isang sinasabi niyong hindi namang krimen. Kasi sabi nila, establishing the identities. Kung iimbestigahan ninyo ang krimen, ipatawag ninyo yung mga itinuturo sa affidavit. Yan, pwede yan. Diba? But if you will be wasting the resources of government, yung mga tao, investigasyon, intel report, lahat ng ginagawa, talagang hindi naman ata maganda. Tinanong ako kanina, yung kotse ba, sinurveillance na nga nila alam nila pero ito yung masama. Kung interesado tayo sa korupsyon, dapat doon tayo nakatutok. Huwag natin gamitin yung pondo ng gobyerno para sanggahan o protektahan yung mga na-involved sa korupsyon. So kung hindi kayo makikipagtulungan sa investigation, hanggat hindi pinapatawag yung mga inaakusahan ng mga former na sinasabing Marine? Hindi, makikipagtulungan kami sa investigasyon. Wala namang problema doon. Ang problema lang, ang sinabing deputization ng ombudsman dito, establishment of their identities. Diba? Yun ang mga sinabi. And if I may quote directly yung sinabi ng Sabina. Sorry Ito sabi niya, ang subject matter to provide relevant information on the investigation being conducted by this bureau in relation to the deputization to conduct background investigation and verification from the Office of the Ombudsman. Yun ang sinabi. Background investigation and verification. Yung sa GC ko po, meron po kopya niyang sabina na yan. You can see for yourselves. Sorry, just to simplify, ang pagkakaintindi namin, ang ginagawa ng NBI,
Pine-check din nila yung credibility nga po kung nagsisinungaling ba yung nag-aakusa. May I answer that, partner? Go. That is not the job of the NBI at this point. Katulad nga ng sinabi ko, entitled to full faith and credit. Hayaan nilang sumagot yung kabila, tignan nila kung sino mas credible. That is the time. Hindi ngayon. Unilateral pa lang ito, isa pa lang titignan mo agad. Hindi po, that's not how it works, ang ating sistema. So do you think it's unfair? Not only unfair, it's very legally questionable. Number 2, di ba ang ombudsman under our constitution is supposed to be an independent body? Independent. Kaya nga may sariling field investigation office yan. Bakit ipapasa mo sa isang departamento, institusyon na nasa ilalim ng executive? The NBI is under the Department of Justice. Nawala na yung independence. Hindi pwede. If they want to get the background of these people, dapat yung ombudsman, although nasa Ombudsman Act, they may request the assistance of any agency. Inaamin naman po natin yan. Nandun po yan sa batas. Ngunit, if you want to show your independence, lalo na ngayon na very crucial na dapat credible ang investigasyon dito, because this is an issue of transcendental importance to our people and our nation, dapat i-preserve mo yung iyong integrity, yung iyong independence. Huwag mong ipapasa sa iba yung trabaho mo. Siguro parang bigyan ng ehemplo dyan, no? Yung, again, babalik ako yung Napoles case. Nung nag-file si Ben Luoy, hindi naman sinabi, kinwestiyon siya. Anong background mo? Galit ka ba? Ba't mo sinabi yan? May pagkain ka ba? Wala ka na ba sweldo? Hindi naman ganun eh. Diba? Ang tiningnan doon, yung sinasabi niya. And they investigated the payoffs. Nagkaroon sila ng investigasyon dahil nagpatulong din yung ombudsman ng panahon na yun. Ganun sana yung direksyon ng ating investigasyon at yung pag-file ng kaso. Sure, kung papatawag kayo further, will you go back here sa NBI? Depende. First, of course, I have to consult my good-looking lawyer, Attorney Topacio, on his legal guidance on this. Pangalawa, siyempre, titingnan ko yung parameters ng investigasyon. But of course, I will always cooperate with the government agencies, lalo na dito sa pag-establish ng korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Sir, dinidiin niyo yung credibility nung 18. May mga pag-uusap pa sa hanay ninyo na sumailalim sila sa witness protection? Alam mo, si Saldico sabi nila yung magnanakaw, mastermind. Tingnan nyo sa lahat ng ahensya, Ombudsman, ICI, hindi ko lang alam kung dito sa NBI, pero DOJ, ito nga yung mga kasama ni Saldico eh. Di ba? Established na yung kanilang role na sila ialalay ni Saldico. Ngayon, kung may pagdududa doon, nandyan yung ID nila, government-issued ID, may proof of employment, plus may serial number pa bilang mga sundalo. Kung tao sila ni Saldico at si Saldico ang mastermind, dapat tingnan natin saan napunta yung pera. Saan napunta yung mga ninakaw. Ito ba'y flood control lang? Ninakawan din ba yung irigasyon natin? Ninakawan din ba yung pondo natin sa PhilHealth? Ninakaw din ba yung pondo doon sa subway? Yan ang dapat investigasyon. Dahil yan, tayong lahat na Pilipino ang apektado. Sir, bakit 16 lang po? 16 lang po ba yung dumating na Marines? Yes. Kasi, pag paumanin ninyo, hindi ako privy sa lahat, pero kung minsan kasi, may mga nag-aayos ng pamilya. So talagang may mga ganun. Kunyari, nung huli namin, nare-recall ninyo 11 lang. Yung 7, inayos yung kanilang pamilya. Hindi madali yung ginagawa ng mga sundalong to. Nakasalalay, hindi lang yung buhay nila, pero yung buhay ng kanilang pamilya. Si Sergeant Cotesa, nung mawala siya, ang anak ni Sergeant Cotesa is 4. Under threat yung bahay niya. And I have proof of that. Later on, I will show that. Kaya hindi ako papayag. Nagulat nga ako, pati notaryo. Mabuti si Attorney Levy Baligod, talagang masinsin, talagang lahat, tinignan niya yung kanyang gagawin. Pati yung notaryo, isipin nyo, kinwestiyon ka agad. Again, bakit yung ganun ng direksyon? Hindi ko maintindihan. Dapat yun, depensa ng mga akusahan. Yung mga dapat tinuturo magsalita nun, na ikaw wala kang kredibilidad, sinungaling ka, yung notaryo mo, palpak. Diba? Ikaw, ganito background mo. Hindi eh. Doon pa lang sa umpisa. Blue ribbon pa lang. Tinitigil na. Ombudsman pa lang, tinitigil na. Sino pa magsasalita dito sa nakawan sa ating bayan? Parang sila na defense counsel ng mga inaakusahan eh. Yun ang mabigat eh, di ba? Sila na ang defense counsels. Sir, for soundbite purposes lang, doon sa issue ng retired general na nag-recruit dito sa 103
bodyguards po ni Saldico and yung mga logs, flight logs daw ng air taxi does not coincide with sa allegations po. Your take on that, sir? Okay, unang-una sa retired generals, hindi naman yun na lumang kwento. Meron na talagang mga retired officials, hindi lang generals, na kasama si Saldico. Kung yung tinasabi ni Attorney Matibag ay may mga sundalong tumutulong sa mga Marines, meron. I'm not allowed to name them. Wala akong karapatan na i-name sila. Pero maraming mga sundalo na sympathetic sa mga sundalong to. Pangalawa dun sa air taxi, kanina kasi narinig ko kay Attorney Levy, again, he will be the one to explain. Ang sinasabi niya, may ganun talaga. May ganun na nangyari, pero yung time frame na sinasabing panahon, hindi pasok dun sa investigasyon. So, Attorney Levy will explain that, pero katulad na sinabi ko, ang hirap baliktarin, ang hirap pasinungalingan ang mga taong nagsasabi ng totoo. Kahit bali-baliktarin ninyo yung kwento, tanongin ninyo kung sinong tao, kailan inabutan, anong sirkumstansya, sinong nandun, anong nakita nila. Walang kagatol-gatol, walang pagdadalawang isip doon sa pananalita nila kung ano mga pangyaring to. Sir, upon talking to the Marines, yung regarding the retired general, yung na nag-recruit ng 103, si General Sodusta po ba yun? Ayoko na magsalita tungkol doon dahil hindi ko particularly alam kung ano yung nire-refer ng NBI tungkol doon eh. May idadagdag lang ako, last na po ito. Ngayon ko lang po nalaman kasi, habang kami ay nagbabalitaktakan dun sa loob, na mayroon palang natanggap si Attorney Levy Baligod na isang letter pa mula sa Ombudsman na ito rin ang gagawin, gusto ring interviewin yung mga 18 Marines. O ano pang, bakit pa i-deputize mo yung NBI pagkatapos gagawin mo rin the same thing, ikaw rin? Di ba meron tayong sinasabing the spring cannot rise higher than the source. Ikaw na nga yung source ng deputization, dineputize mo to. Papaimbestigahan mo dito, ikaw rin mag-iimbestiga. Hindi ba ang pakay lamang dito ay maharas, maabala, magulo yung mga Marines? Yung pala yung, insistence ni Attorney Levy kanina, sorry. Sabi niya, ano ba talaga, because I also have a letter Nakita yung sa akin eh. from the Ombudsman. Kaya sabi niya, teka lang, hindi parang, you cannot do that at the same time na may dalawang agencies conducting their respective... Application yun. Yes. Ano, invitation, subpoena? Letter daw. Letter lang, letter. Kailan sila pinapaharapin? Hindi ko na sasabihin, hayaan nyo na si Attorney Baligod. That's not for me to share. So sa inyo po paniwanan, Hindi ko alam eh. kailangan ito sa NBI kung meron sa Ombudsman. Useless ito eh. Useless. I will not mince words. Sorry sa mga kaibigan natin sa NBI. Marami tayong kaibigan dito. Pero this is useless. Not as an affront to the NBI, pero kung may dalawang investigasyon kasi, talaga namang hindi pwede. Yun lang naman ang point ni Attorney Topacio doon. Pero yung NBI po ang unang nagpadala sa Oo. Ano, sir, aamin din sila sa Ombudsman. Hindi ko alam kay Attorney Baligod. That's for him to answer. Ang akin lang, libanagin ko sa mga kaibigan natin. Ako galing din po ako sa NBI nung panahon ni Mayor Lim eh. Di ba nag-NBI siya bago siya naging mayor? I have the deepest respect for the men and women of the NBI na talagang very professional, matatalino, masaysipag sa trabaho. Kaya lang, minsan ang liderato ay kamoting kahoy, may ulalo pa. Salamat. Hindi daw lahat nagsilbi kay Saldico. Wala naman problema doon eh. Dahil kasi may mga security na kay Saldico, nasa asawa, nasa mga anak, nasa mga lugar. Pero hindi naman immaterial yun because ang importante yung delivery ng pera. Lahat kasi sila iniikot-ikot sa delivery ng pera. Sir, ano yung nakalagay sa letter? Ba't sila pinapapunta ng Ombudsman para